Sumiko ulit ngayon. Sahan nyo guys na mga susunod na araw, mahinhin nga yung magiging boses ko. Malapit na kasi kung ipabarangay ng mga katabi kong kwarto dito sa hotel. Nakalimutan ko kasi na nasa Japan nga ako at kailangan nga mahinhin o mahina ka lang magsalita dito. Pero anyway, nandito na nga ako ngayon sa loob ng tren. Sa buong pagbabiyahe ko nga dito sa Japan, ngayon nga lang ako nahilo ng ganito. Ano ka ba namang hindi mahihilo yung katabi ko? Talaga namang mapapamura ka na lang sa putok. Hindi ko talaga mawari, amoy siyang lumlum na putok na talaga namang mapapamura ka ng anak syuta. Tingin ko nga aasidin ako dun. Kaya naman naisipan ko na lang tumayo. Kahit na ba abuti ng 40 minutes yung biyahe ko, nagpaubaya na nga ako dun sa upuan. Tapos ng 40 minutes na biyahe, bumaba na nga ako ng train station at ako naman ay maglalakad-lakad dito nga sa may Ueno. So, arason talaga kung bakit maglalakad-lakad pa ako dito. Naghahanap nga ako ng mga ipangririgalo dahil meron akong imimit na mga tao ngayon. Dito nga ako napadpad sa bilihan ng mga bag. Nawa nga pala yung imimit ko ngayon, kaya dalawa din yung bibilin ko na bag. Bakit nga ako dito sa shop na to? Kasi nakapaskil na 2,000 yen lang yung mga bag. Pero dahil Nihongo o Japanese nga yung nakasulat, nakita ko na starting at 2,000 yen lang pala. Fairness, magaganda yung mga bag nila dito at ang gaganda talaga ng mga quality. Dahil feeling ko nga wala na ako masyadong oras, dito na lang ako nagtingin-tingin ng mga ipambibigay ko nga sa kanila. Pricey lang din tong nakuha ko ng mga bag, pero sobrang gaganda din talaga ng mga quality at mga design. Mga tao din kasi nabibigyan ko ng regalo, sobrang importante din talaga sa buhay ko. Sila din kasi yung mga nakasama ko nung kapanahon ng umpisa pa lang ako nagvo-vlog dito sa Japan. Halang din naman kami magkita-kita, kaya kahit isang lapad yung mga bag nitong mga bibigay ko sa kanila, okay na okay lang dahil sobrang bait nila talaga sa akin. Kapamili na nga ako ng mga bag, nagbayad na rin ako dito sa cashier. Tuwing talaga nagkikita-kita kami, isipan ko talaga sila bilhan ng mga regalo kahit walang mga okasyon. After nga noon, naglibot-libot pa ako dito sa pinaka-market at nakahanap naman ako ng shop bilihan naman ng mga pabango. Bili naman kasi sa akin ni Bebu, magpadala daw ako ng pabango niya. Yung dalawa kasi, sobrang hilig talaga namin sa mga pabango, kaya medyo nagtagal ako dito sa shop na to. Di na lang talaga, kahit papaano nakakaintindi pa ako ng Nihongo. Kaya naman, kahit pa kanano, nakausap ko siya ng maayos at nagkaintindihan kami ng konti. Tungan nga din ako nung pinaka-salesman nila dito at hindi ako nahirapan masyado sa paghahanap ng pabango na gusto ko. Magbili talaga ng mga high-end na pabango, yung nagiging reward namin dalawa ni Bebu sa sarili namin. So, fast forward na makapagbayad na nga ako, naglakad na nga ako pauwi nga ng hotel. Iusin ko lang din yung mga gamit at kakailanganin ko ng maligo dahil buong araw na akong hindi pa naliligo. Naman pagpasok ko ng kwarto, ang diretso ko talaga ay sa CR. Grabe, sobra naginhawaan at napreskohan nga ako. Ginamit ko kasi na sabon sa katawan ay yung ginagamit ko din sa Pilipinas. Ito nga yung Beauty White Soap. Meron na tong micro peeling at 10 times whitening, kaya hanggang dito sa Japan, ito nga yung binitbit ko. Sobrang sarap gamitin ito, talaga namang kahit sa mukha ko, ito nga yung pinapahid ko. Yangan lang din pagdating talaga sa sabon, pero masasabi ko sa inyo na sobrang nahiyang ko tong sabon na to. Kaya naman pagkatapos kong maligo, nagayak lang din ako dito at inayos ko lang din yung lamesa para hindi magulong datnan nila. Yung mga imimit ko nga ngayon, magi-stay sila sa akin ng halos 3 araw. Tapos ko nga maglinis ng mukha, tumawag lang din ako sa may front desk at nanghingi nga ako ng extra towel at saka ng extrang mga pillow. Pinaman nila sa akin, bibit-bitin na nga daw nila yun papunta dito at hindi ko na kailangan bumaba. Wala talaga nung natira ako sa Japan guys. Tuto talaga ako na hindi lumabas ng basa ang buhok kahit nung nasa Pilipinas na ako. Namaya nga, tumawag na sa akin yung mga imimit kong tao, kaya naman nagpabango na ako. Gamit nga itong Mystery Scent in the shade of rose. I-shake ko lang yan bago gamitin at 3 to 5 hours naman ang tinatagal ng amoy sa akin. Kabanina na fruity yung amoy niyan at sobrang tamis niya talaga. After ko maglinis ng mukha at makapagpatuyo ng buhok, meron ngang nag-doorbell at nung sinilip ko nga, andito na pala yung mga ni-request kong towel at pillow. Maya-maya lang din, nagmadali na nga akong bumaba dahil naliligaw nga yung mga imimit ko, kaya naman sasalubungin ko na sila. Kaya naman kung makikita nyo, wala akong suot na proper na panlamig, pantulog, tsinelas na pang hotel at saka lang ako nagjamba. Alam nyo ba, habang kausap ko nga sila, hindi talaga kami magkita-kita o magkasundo sa pinag-uusapan namin kahit kanina pa ako nandito sa labas. Kulang na lang talaga maging ice cube ako dito sa sobrang lamig at ang tagal nga nila. After nga ng ilang minuto, natanaw ko na nga sila at kinawayan ko na nga nang mabilis akong makita. Idea na ba kayo kung sino yung imimit ko ngayon? Tama kayo, ang makakasama ko nga pala na sa mga susunod na araw, itong si Bebang at si Ate. Makbo at niyakap nga nila ako papalapit, sayang dapat pala niyakap din namin si Kuya. Tapos nga noon, sabi ko sa kanila, dito na kami sa loob ng kwarto mag-usap-usap dahil ako nga ay nangingisay na. Pasok na pagpasok, inabot ko na agad sa kanila yung mga binigay kong regalo. Tuwang-tuwa nga sila kasi napaka-thoughtful ko daw. After naman noon, hindi pa din sila nagdi-dinner dahil galing nga sila sa mga trabaho nila. Kaya naman inaya ko sila na maghanap ng makakainan malapit lang sa akin. Noon pa nga bukas na ramenan
dito, kaya ito na lang yung naisip namin kainin. Sakto nagke-crave din ako sa sabaw. Hindi nyo pa ako napapanood dati pa lang. Nung nagtatrabaho ako sa Japan, silang dalawa na talaga yung mga nakakasama ko. Sila nga si Bebang at si Ate na talaga naman bawat araw ko nun sa Japan kasakasama ko. Ayun nga, marami na agad kami napagsikahan habang kumakain kami ng ramen. Ngayon pa nga lang nag-i-start ang pagsasama ulit namin tatlo. Marami pa kayong makikita ng mga vlog na kasama ko nga sila. Pero ngayong gabi, mamamahinga muna kami at marami pa kaming pupuntahan sa mga susunod na araw. Nakshuta. Yan lang naman. Salamat! Meron ako nilalaro na ang pangalan nga ay Diamond Game. Sa kahit hindi pa kayo naglalaro, basta mag-register kayo, may ayuda kayo sa akin. Sobrang daling maglaro dito at ganyan talaga kalaki yung inaabot. Kaya naman yung link andyan sa my comment section.